Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored! Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa Hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, forever. I will praise the name. No other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. Let's praise the Ayan, magandang gabi mga ka-hashtag BBF. Yan, Friday night na naman at magsama-sama na naman tayo sa isang masayang kwentuhan, kantahan at tugtugan. Alright. Still the same. We will praise the name forever and ever. Kaya kung nasan ka man ngayon, nasa harap ka man ngayon ng radyo mo at nasa sasakyan ka man ngayon o nasa office man, yan, relax ka lang dyan, kami munang bahala sa iyo. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever. Yan, i-greet ko lang po ang mga nakikinig sa atin ngayon via live streaming, ang pamilya Tabamo sa Angeles City, Pampanga, si Tita Sin, si Charmaine, si Daddy Doming at Mami Helen Tabamo. Yan, hello po sa inyo at ganun din kay Ate Cindy, Kuya Pong at kay Tito Ming. Hello po sa inyo, happy listening. Somebody worship the Lord. We will live to worship and adore you. Come on, everyone in this place, sing these words, say. Para po sa mga gustong makasama sa aming kwentuhan, just text 0907-9063-4524 Smart and 0917-9284-8434 Globe. Again, 0907-9063-4524 Smart and 0917-9284-8434 Globe. Only you deserve the glory, yeah. All creation. Para naman po sa gustong makita kami via online, via live streaming, just type www.ustream.ustre.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Ulitin po natin, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Yan, at dahil marami kami ngayon dito sa station, isa-isa natin silang babatiin. Yan, simulan natin kay Brel Dominic Tolentino. Hello po, declaring. Sige, bati ka na. Hello po, ako po si Bral Tolentino. Yan po, happy listening. Yan, napakadami niya sinabi. Hello po, this is Gadeline. Gusto ko po lamang po i-share sa atin na lahat po ng mga kasalanan natin, past, present, and future sins ay kasama na sa binayaran ng dugo ni Jesus. Good evening.
Hello po, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. I am Dada and lagi lang po nating tatandaan, no matter what happens, God is with you. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. My name is John Marvin Bustamante. Happy pakikinig po. Hello, magandang gabi po. Ako po si Justin Your Bless po. Yan, tuloy-tuloy na tayo sa ating tugtugan. Here's a song from New Life Worship. This song called My Savior Lives. God will reign forever, and all the world will know His name. Everyone together, sing the song of the redeemed. I know my Redeemer lives, and
gabi po sa inyong lahat na nakikinig sa ating program. Hashtag PBS, Blessed, Beloved, and Favored. Yan. Ngayong gabi po ay excited po kami na ipahayag muli ang kaputihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ay nais ko muna pong mag-good evening sa lahat po ng nakikinig, lalong-lalo na po dyan sa Sacramento, California, kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista. At ganun din po sa mga nandyan sa lote. At gusto ko munang mag-happy birthday kay Nanay Evelyn today. Yan, happy birthday, Nanay. Yan, so, Pastor? Hello, magandang gabi at pinagpala tayong lahat ngayong gabi sapagkat minsan pa ay tayo ay makakarinig ng salita ng buhay na siya nating kailangan lalo sa ganitong panahon ng ating pong buhay. So relax na po kayo dyan at sagot namin ang Kwento words of tungkol sa encouragement, Panginoon. kwento ng buhay at kwento mula sa salita ng Diyos. At naniniwala po kasi kami mga kaibigan na sa bahagi ng buhay natin, syempre, mayroon tayong kailangan na matugunan. At naniniwala po ako na ito po yung katugunan. Ito po ay isa sa mga solusyon na kailangan po natin sa ating buhay. Ang pagtuunan, bigyan natin ng konting panahon ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sabi nga po sa Bible, ang pananampalataya ay nanggagaling at nagsisimula mula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So ngayong gabi ay atin munang basahin na yan, yung Word of God ngayong gabi na babasahin sa atin ni Pastor Ali. Yan, bago ko po basahin yung ating text ngayong gabi, ating verse ngayong gabi, nais ko munang batiin ang mga nasa Bontoc, yung mga nandyan sa radyo natin, sa Bontoc Mountain Province, sina Sir Mario, Ma'am Telma, lalong-lalo na kay Sam, kay Kiel, at saka kay Joshua. Yan, good evening. Good evening sa inyo dyan. Ayan, ang ating pong reference ngayong gabi, okay, ang ating pagbabatayan ng ating pagkukwentuhan ngayong gabi ay nakasulat po sa John chapter 15, verses 4, 5, and 7. Ayan. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. And verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Ayan, so tuwa na marinig ang verse na ito na muli nating mabibigyan ng diin ngayong gabi. Minsan sa aking buhay ay meron po akong isang puno na matagal nang hinihintay na mamunga at hanggang ngayon wala pa rin bunga. Sa tuwing aking laging tinitingnan ay talagang sa bagay, talaga siguro matagal siyang mamunga. Pero kasi natutuwa ako na napalaki ko siya mula sa maliit na puno hanggang sa lumaki siya. Siyempre, wala sigurong nag-aalaga ng puno na ayaw na mamunga yung kanyang itinanim. So, lalo na po siguro kayo pag kayo nagtanim doon sa Bontoc Mountain Province, yan, medyo dyan maganda ang lupa, maganda ang panahon, maganda ang klima, so masarap magtanim. At napakagandang tingnan at napakasarap sa pakiramdam na makita yung iyong itinanim ay may bunga or maraming bunga, di ba? At nakakatuwa yung pagmasdan. Sa binasa ni Pastor Alin ay sabi ng Bible ay kung daw yung sanga na nakahiwalay dun sa puno ay hindi daw siya mamumunga. Okay, tama nga po naman. Nakakita na ho ba kayo ng sanga? Nakakita na ho ba kayo ng sanga na namunga? Palagay ko po wala. Dahil karamihan o kadalasan ng mga namumunga
ay siyempre nanggaling po sila sa puno. At ang sabi ng verse 4, kapag daw po yung sanga ay hiwalay dun sa puno, hindi siya makakapamunga. At sa verse 5, ang sabi niya, kapag daw hiwalay tayo sa puno, wala tayong magagawa kapag nakahiwalay sa puno. So, di ba, halimbawa, pumiraso kayo ng isang sanga sa puno, ano mangyayari? Pagdating ng 2 araw, matutuyo siya, mamamatay at malalanta. At syempre, lalong-lalong, hindi siya makakapamunga. Makakapamunga lamang ang isang sanga kapag yung sanga ay nakakonect o nakakabit, nakadikit, nakakonekta sa puno. Doon lamang siya makakapamunga ng sagana. Sa Bible, ang sabi po ay, si Jesus, siya yung puno, inilarawan po sa isang puno ang ating Panginoong Hesus. At ang tinutukoy pong mga sanga ay walang iba kundi tayo pong lahat. So sabi doon, kung si Jesus ay puno, tayo ang mga sanga. So ibig sabihin po dito, nakakapamunga yung isang sanga na nakakonekta sa puno. Kapag tayo po ay nakay Kristo, kapag tayo po ay nakakonect, nakakabit sa ating pong Panginoong Hesus, ang pamumunga ay effortless. Ang pamumunga ay hindi po pinipilit. Sabi nga nila, kapag pinilit mo, mahirap kainin yung hinog sa pilit. So, effortless ang pamumunga kapag ang isang tao ay nakadikit, nakakonek, o nananatili siya sa Panginoong Jesucristo. Di po ba, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal naming tagapakinig, lalo ngayon, matatapos na po yung 2015. Di po ba nasanay tayo na bago dumating ang bagong taon ay nagkakaroon tayo ng New Year's resolution. Di ba? Doon nangangako tayo na hindi na tayo iiwasan na natin ganito, hindi na tayo gagawa ng ganyan. At marami tayong mga pangako sa buhay natin na sa pagpasok ng bagong taon ay marami tayong kinakailangan baguhin sa ating mga sarili. Pero nakakalungkot lang pagka minsan ay yung pagbabago ay 1 linggo, 1 buwan, pagkalipas ng mga ilang panahon, balik uli sa dati. Bakit po? Kasi yung nakakalimutan po nating i-acknowledge, nakakalimutan natin na ang source po ng totoong pagbabago, ang pinagmumulan ng totoong pagbabago talaga ay naka Jesus. Kapag ang isang tao, kapag tayo po ay hindi nakakonekta, hindi nakakabit sa puno, walang iba kundi si Kristo, ay hindi po talaga tayo makakapamunga. Subalit, kapag tayo ay nakay Kristo, kapag tayo ay nakakabit, kilala natin, nakakonect tayo, nakadikit tayo sa Panginoong Jesucristo, ay ang pamumunga ay effortless. Kaya nga po, ang title ng ating pong short message ngayong gabi ay may pamagat po na effortless change. Yung pagbabago ay automatic. Yung pagbabago, hindi mo namamalayan, ay nangyayari pala sa buhay natin. Na hindi mo namamalayan na nagbabago ka pala. Nagbabago ang iyong pagkatao, nagbabago ang iyong pag-uugali, nagbabago ang iyong mga pananaw, nagbabago ang iyong mga pag-iisip, nagbabago ang lahat-lahat sa buhay mo. Di po ba, para mamunga ang isang puno, di po ba, alam na alam mo kapag ang isang puno ay malusog, di ho ba? Kapag ang isang puno ay malusog, ay bunga ito ng maganda yung, ito marahil ay nasisinagan ng araw, o kaya ito po ay nadidiligan. Nadidiligan ng tubig. Siyempre, kapag ang isang halaman ay hindi nasisinagan ng araw o hindi nadidiligan ng tubig, siyempre malalanta siya. At mamamatay. So, kapag ang isang puno ay malusog, kapag ang isang puno ay laging dinidiligan, nasisinagan ng araw, alam niyo po, yung mga dead leaves, yung mga patay na dahon, yung mga patay na sanga, ay nawawala ho sila, natatanggal. Kapag malusog ang isang puno, automatic, natatanggal yung mga patay na sanga, natatanggal yung mga patay na dahon. Bakit po? Kasi malusog ang isang puno.
At para maging malusog yung puno at yung sanga, sabi ko nga kanina, tayo ang sinasabing sanga at si Kristo ang puno. Para tayo makapamunga ng sagana, para tayo makapamunga ng marami, kailangan madiligan. Kailangan may tubig na mabasa tayo. At syempre, ang pandilig sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Salita ng buhay. Ito po ang mabisang ito po ay masustansyang pandilig, mabisang solusyon at mabisang sandata upang ang buhay natin, ang buhay ng isang tao ay makapamunga ng marami. Kapag sagana tayo sa tubig, kapag sagana tayo sa pagdilig, which is the Word of God, the Word of Christ, abay, effortless change. Dahil naniniwala po ako na kung gaano kakapangyarihan yung salita ng Diyos, na salita ng buhay, ito po ang siya makapagbibigay sa atin ng tunay na pagbabago. Yun naman pong sinasabi mga dead leaves, yung mga patay na sanga, mga patay na dahon, ito po yung mga guilt feelings, ito po yung mga addiction, ito po yung mga condemnation, ito po yung mga kasalanan, ito po yung mga paulit-ulit na kasalanan na ginagawa ng tao. Ito po yung mga dead leaves, ito po yung mga patay na sanga, patay na dahon, na kahit anong gawin nating New Year's resolution, paulit-ulit lang po tayong cycle lamang po, magiging cycle lamang po ang sin. Paikot-ikot lamang po hanggat hindi ho natin nire-recognize yung source, yung totoong source ng pagbabago, yung totoong makapagbibigay sa atin ng effortless change, mula sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kanina na binasa ni Pastor Alin, kahit anong gawin natin sa buhay natin, bali-balik ta rin man natin ng mundo, kahit na anong gawin natin sa ating sarili, maghanap man tayo ng mga bagay na makapagpapasaya sa atin, maghanap man tayo ng mga bagay na alam natin makapagbibigay sa atin ng pagtanggap sa kaibigan, sa barkada, at maging sa mga bisyo. Alam niyo po mga kaibigan, naming minamahal, hindi ho natin totoong makikita ang lahat ng ito sa mga bagay na yaon. Dahil ang katotohanan, masusumpangan lamang natin ang totoong kaligayahan, ang totoong acceptance, ang totoong pagtanggap, at ang totoong pagbabago sa buhay natin hanggat hindi natin kinikilala, hanggat hindi tayo kumokonek o nakakabit sa source ng buhay, sa totoong nagbibigay sa atin ng sustansya, sa totoong pinagdadaluyan ng ating buhay, hanggat nakahiwalay tayo. Sabi sa verse 5 ng John chapter 15, kung wala siya, wala tayong magagawa. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay natin hanggat hindi natin nare-recognize, o maaring pwede tayong magtagumpay, pero yung saya natin, yung tagumpay natin, hindi po nagtatagal. Hindi natin natatanggap ang totoong saya at totoong tagumpay sa buhay natin hanggat nakahiwalay tayo sa ating Panginoong Hesus. Subalit, kapag ang buhay natin, inilagak natin, ibinigay natin, ipinagkatiwala natin sa Panginoong Hesus, na tayong sanga, ikinonect natin ang ating espiritu, yung ating buong pagkatao sa puno, which is the Lord Jesus Christ, anumang merong dumadaloy sa puno, ay dadaloy din sa mga sanga. Anumang merong si Jesus, dadaloy din sa atin. Si Jesus, meron siyang kagalingan, meron ka rin kagalingan. Si Jesus ay righteous, magiging matuwid ka rin. Si Jesus ay malakas, malusog ka rin at magiging malakas ka rin. Si Jesus ay punong-puno ng hope. Si Jesus ay punong-puno ng pag-asa. At kapag naka-Jesus ka, dadaloy din ang pag-asa na ito sa iyong buhay. Mapupuno ka ng kaluwalhatian ni Jesus, mapupuno ka ng pag-asa ni Jesus, mapupuno ka ng totoong kaligayahan na nanggagaling sa Panginoong Jesus, dahil siya ang source
ng buhay. Ang sabi sa Bible, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ang sabi niya, ako ang daan, si Jesus mismo ang nagsasabi, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakalapit sa aking Ama o walang makakaparoon sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. So dito makikita natin na talagang si Jesus lang talagang totoong buhay. Siya lang, wala nang iba. Na kapag ang buhay natin ito na walang silbi, sinasabi ng iba, wala tayong kwenta, sinasabi ng mga magulang pamilya natin, kapitbahay natin na wala tayong mararating, sinasabi nila na, naku, itong bata na ito, tingin ko walang mangyayari sa buhay niya, ipinanganak ang pamilya niyang mahirap, kaya, naku, lagi na lang mahirap yan forever. So, wag natin paniwalaan yun. Alam niyo ho, mahalaga po na i-anchor natin, i-angkla natin, i-connect natin ang buhay natin sa source ng buhay, sa source, totoong source ng ating pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pastor Aline, meron ka po madadagdag? Yun nga, sabi ni Pastor kanina, kapag ka nakakonekta tayo sa puno, mamumunga tayo kasi wala namang sanga na namunga sa sarili niya kung hindi siya konektado sa puno. I remember, merong isang puno na sabi nung may-ari, may sakit daw, kaya yung bunga na, yung kanyang bunga, hindi siya nagtutuloy. Kumbaga, nagbubunga siya, nabubulok din, hindi na siya nahihinog o hindi na siya napapakinabangan kasi yun daw puno, may sakit, sabi ng may-ari. So, tayo, bilang nakakonekta sa vine who is Jesus Christ, si Jesus, wala siyang sakit. Perfecto siya. Amen. So, tayo ng mga sanga na nakakonekta sa puno na perfect at walang sakit at walang gustong gawin kundi maging productive ang kanyang mga sanga, walang naisin kundi mamunga ng sagana ang kanyang mga sanga, ay kung tayo nakakonekta sa kanya, wala tayong dapat asahan sa buhay natin kundi maging fruitful. Okay, ang pagiging fruitful natin ay hindi lamang sa mabubuting gawa, okay? Hindi lamang sa mabubuting gawa, although isa 'yon sa mga fruits. Okay, bilang tayo na connected sa vine who is Jesus Christ, isa sa mga fruits natin ay ang mamunga ng mabubuting gawa. Okay, sabi nga ni Pastor kanina ay yung mga magandang karakter. Pero kasama din sa ating bunga ay yung payapa tayo kahit dumadaan ng bagyo, kahit yung mga dahon natin at sanga ay tinatangay ng malakas na hangin, nananatiling payapa siya, nakakonekta pa rin siya sa sanga at handa pa rin siyang mamunga at meron siyang kagalakan sa lahat ng panahon, hindi sa mga panahon lang na may bunga. Maging sa panahon na hindi pa siya namumunga, nandun pa rin yung kanyang kagalakan. Isa pa rin sa mga bunga ay yung pagiging blessing sa ibang tao. Kung paano mo hinahandle yung buhay mo sa panahon ng problema, isa yun sa ating pagiging fruitful. Hindi lamang din sa material na bagay. Minsan kasi, patakaran ng mundo, pag sinabing mabunga ka, bungang material lamang. Although, isa rin yun sa nais ng Panginoon na maging bunga natin, na tayo ay pagpalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama doon ang material na bagay. Pero, hindi lamang sa ganung aspeto, kundi we are fruitful in many ways. Okay? Mabunga tayo sa maraming bagay. At ang number one na dahilan kung paano tayo magiging mabunga ay kung tayo mananatili sa salita ng Diyos. Okay? So, pwede rin tayong magkaroon ng bunga kung tayo hiwalay sa Panginoon, pero ang bunga natin hindi masarap. Yung bang pwedeng malalaki din siya, pero hindi siya masarap namnamin. Kumbaga, hindi mo siya ma-enjoy to the fullest. Hindi kagaya ng kapag connected ka sa Panginoon, any fruit, maliit, malaki, ang sarap niyang namnamin. Kumbaga, kapag ang bunga mo ay dahil sa pagkakakonekta mo sa puno, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At paano nga ba tayo mag-a-abide sa vine?
How is abiding in the vine? Abiding in the vine is yung always connecting yourself kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yung bang lumalakad ka sa kanyang kalooban, sumasang-ayon ka sa kung ano yung kanyang sinasabi. Okay? Madalas nananalangin tayo. Akala natin, kaya nagkakaroon tayo sa buhay natin ng mga bagay, dahil ginusto natin yon at hiningi natin sa Panginoon. Ang totoo, ang nangyayari ang mga bagay sa buhay natin kasi ginusto ng Diyos, hindi ginusto natin. Ang pananalangin ay isang paraan para sumang-ayon tayo doon sa gusto naisin ng Panginoon sa atin. Ngayon, paano tayo sasang-ayon sa nais ng Panginoon sa buhay natin? At yun nga is yung abiding in the Word. Okay? Yung tayo ay nananatili sa kanyang salita at yung salita niya nananatili sa atin. Napaka sarap mamunga sa Panginoon kasi alam mo na ang dami-dami pala niyang mga bagay na nais na mangyari sa buhay natin, kagaya ng maging mapayapa tayo, na kung sa panahong nagkakamali tayo ay malaman natin sa ating buhay na tayo pinatawad at hindi tayo kinukondem ng Panginoon. Alam niyo po ba ang sikreto ng pamumunga ay yung masigla ka. Paano kang sisigla kung lagi mong nakikita ang sarili mo na dapat husgahan dahil marami kang ginawang kasalanan. Pero masarap pa rin mamunga at pwede ka pa rin maging masigla kapag alam mong ang Diyos nagpapatawad. Ang Diyos ay nais ka pa rin yakapin sa kabila ng lahat. At paano mo malalaman ito? Kapag naririnig mo yung kapahayagan at katotohanan ng salita ng Diyos. At di ba, Pastor, kapag ang isang tao nakakarinig ng salita ng Diyos, nag-iibang kanyang disposisyon sa Yes. buhay. Hindi na siya yung tipong natatakot. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig, ang salita po ng Diyos nag-e-energize sa atin. Ito ay tumutunaw o nagdi-delete ng ating mga takot. Kasi every time we listen to the Word of God, nagkakaroon tayo ng faith, yung pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pag-asa ng magagandang mangyayari sa buhay natin gaya ng ipinangako ng Diyos sa kanyang salita at nawawala yung ating takot. Kasi every time we have faith, nawawala yung takot. Pero kapag natatakot tayo, ibig sabihin wala tayong pananampalataya. At bakit nga ba wala tayong pananampalataya? Kasi wala tayong naririnig na mabubuting balita galing sa salita ng Diyos. So, ang sikreto ng tunay na pamumunga, abiding in the vine, who is Jesus Christ, and abiding in His Word. Pastor? Okay, kaya nga po, sabi ni Lord, manatili ka. So, ibig sabihin may tendency kasing ang tao ay umalis dun sa paniniwala sa salita ng Diyos. Kung ating titingnan, ang Diyos, ang gusto niya talagang mag-abide tayo, manatili tayo sa kanyang salita. Huwag tayong humiwalay sa kanyang salita. Kasi nasa salita niya ang solusyon eh. Nasa salita, nasa Word of God, ang solusyon sa lahat ng ating mga hinahanap. Di po ba? Nandyan lahat eh. Ang Word of God o yung Bible, ang Bible, hindi yan makapangyarihan mismo yung Bible. Nagkakaroon lamang ng kapangyarihan ng Bible kapag binasa mo at pinaniwalaan mo yung mga nakasulat doon. So, mag-abide tayo. Ibig sabihin, manatili ka sa kanyang salita. Huwag kang humiwalay. Sabi nga, Pastor, Oo. sa John 8:32, John 8:32, And you know and the you truth. shall know the truth, and the truth will set you free. Oo. So, kapag nalaman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, yun yung magpapalaya sa atin. Saan? Sa pagkakagapos ng kaaway. Sa anong paraan? Yung kapag nalulungkot ka, nakarinig ka ng salita ng Diyos, katotohanan ng salita ng Diyos, sumisigla ka. Kapag ka nanghihina ka, lalakas ka. Oo. Kapag ka may sakit ka, gagaling ka. Amen. So, Tsaka- malaking bagay. Saka di ba, Ate Lynn, ang sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa salita. So, bakit sinabi yon? Di ba tayo, nabubuhay tayo, di ba? Sa pagkain. Ilang beses ba tayong kumain? Di ba? Minsan 3. Si Dada, siguro mga 2 kalahati. Dalawa lang. Ang isang tao, di ba, kapag siya'y madalang kumain, ano mangyayari? Manghihina. Physically, di ba?
Abay, palagay ko yung ating mga anak, kung si EJ, pag hindi mo pinakain niya ng isang araw, palagay ko manghihina yan. Baka mabawasan ang kanyang pagkapogi, ano? So, kasi makukulangan ng sustansya ang kanyang pangatawan. Ano mangyayari? Papangit, nanghihina, nanlulupaypay, konting virus na dumating naapektuhan ng kanyang katawan, mahina. Pero, kapag kompleto siya sa pagkain, kapag 3 beses, minsan sobra pa, abay, masigla kanyang buhay. Na-energize siya, lumalakas siya, So, ang Word of God, parang pagkain yan. Kaya nga para mamunga, di ba yung isang puno, kailangan dinidiligan ng salita. Kapag para tayo mamunga, mag-grow sa ating faith, kailangan maging pagkain ng ating espiritu ang salita ng Diyos. Okay. Okay, so magpapatuloy tayo, but for the meantime, pakinggan muna natin ang isang awitin. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. I forgive them because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. I forgive them because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Ayan, so napakagandang awitin, na talagang kamangha-mangha yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos dahil sa kanyang inialay, niyang kanyang sarili, ang kanyang buhay, alang-alang sa atin ang dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Amen. Yun nga, Pastor, amazing ang love ni God sa bawat isa sa atin na sayang kung hindi makikinabang ang maraming tao sa pagmamahal na ito. Buhay ang kanyang inialay
para magkaroon tayo ng isang buhay na ganap Amen. at kasya siya. Sabi nga He died Yes. so that we may live. So, hindi ibig sabihin na namatay tayo noon, kundi namatay lamang yung ating lumang pagkatao. At nabuhay yung bago nating pagkatao after nang namatay si Jesus Christ. Saka sabi, Ate Lynn, kaya tayo nagmamahal kasi siya yung unang nagmahal sa Yes. atin. Kasi di ba, may kasabihan nga tayo na hindi ka pwedeng magbigay ng wala ka. So, napakahalaga na alam mo, pag alam mo na mahal ka ng Diyos, automatic, yung pagmamahal niya na yon, bubukal sa buhay mo, at yun din ang lalabas sa buhay mo. Yun nga, kung yun dun din sa John chapter 15, verse 13, sabi doon, greater love has no one than this, than a man to give his life for a friend. So, matindi. Kung pag-aaralan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung namatay siya on our behalf, pinarusahan siya on our behalf, tayo dapat yung ipinako dun sa krus, pero siya yung Oh, umako ng amen. lahat. At kapag naintindihan natin yon, dakilang pagmamahal yun eh. That's a great demonstration ng isang wagas at isang tapat na Yes. pagmamahal. At kapag naunawaan natin yon, natanggap natin sa ating buhay, that same kind of love, pwede nating i-share sa mga tao sa paligid natin. And that's fruitfulness, Pastor. Oo. Yung natututo tayong magmahal sa maraming tao, hindi lamang sa mga taong karapat-dapat mahalin, kundi pati sa mga taong hindi karapat-dapat tumanggap ng pagmamahal at pagpapatawad, kaya nabibigay natin yon. So that is fruitfulness. Isa yun sa mga bunga na nais ng Panginoon na maibahagi natin sa mga tao. Tsaka sino ba naman tayo, di ba? Galing sa isang putol na sanga, di ba? Kung tutuusin, patay, walang buhay, walang pag-asa, walang bunga, pero pinulot niya, kinuha niya, at kinonect niya sa kanya, di ba? Parang grafting, Pastor. Oo, kaya nga, di ba, maraming mga tao na kahit sabihin natin na sa kanila ng maraming bagay, pero bakit hindi pa rin sila nagiging masaya? Kasi hanggat hindi mo talaga nakikilala at natututunan, napupuntahan yung talagang source ng ating joy, hindi tayo kailanman magiging masaya. Kasi nga, siya yung saya eh, siya yung joy eh. Di ba? Siya yung source ng joy eh, si Jesus eh. Di ba? Siya yung pinagmumulan ng kagalakan natin. So, dahil kapag kumonek ka sa Kanya, yung bunga na yon, yung fruit na yon, dadaloy sa atin. Kaya magiging masaya ka din. So ngayon, yung dating sanga na walang buhay, walang pag-asa, walang pamumunga, dahil kinuha niya, muling ikinonek sa Kanya, nang dahil sa ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya, na siya'y namatay, nabuhay para sa atin. Ngayon, dumadaloy na kung ano man meron siya. Sabi nga, di ba, kung ano siya, ganun ka rin. Kung ano mang meron siya, meron ka din. Di ba? Sabi nga natin kanina, meron siyang hope, meron ka. Meron siyang healing, meron ka. Meron siyang pag-asa, meron ka. Meron siyang lakas, meron ka. Di ba? Kasi nga kung ano siya, iyon ka din. So, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, in-encourage natin ang ating minamahal na mga tagapakinig na hanapin natin, ating puntahan at ating talagang kilalanin yung source ng ating fruitfulness. Walang iba kundi yung true vine. Kaya nga, di ba, Ate Rin sabi, I am the true vine. Siya talagang totoong puno. And you are the branches. Di ba tayo sanga? Ang sino mang sanga na hiwalay sa akin, walang magagawa. Pero ang sino mang sanga na sa kanya ay nakakonek, mamumunga ng sagana. At ang maganda nun, ang pangako niya sa atin, katulad ng sinabi mo kanina, kapag nanatili ka sa true vine, yung kalooban niya, ang pinuntahan mo, at hindi yung sarili nating kalooban, at nanatili ka sa kanyang kalooban, at na-renew ang iyong mind, nang mahal ka niya, at nanatili ka sa kanyang mga salita, di ka bumitiw. Sa kabila ng kabaligtaran ang nangyayari sa iyo. Sa kabila ng kabaligtaran ang sitwasyon mo, sa kung ano ang pinapaniwalaan mo. Pero nanatili mong pinanghawakan ang kanyang mga salita. Di ba? Nanatili ka sa mga pangako niya. Abay, sabi ng Bible, pag nanatili ka sa kanya, at ang salita niya ay nanatili sa iyo, mga kaibigan, ang pangako niya sa atin, hingin mo ang anumang maibigan mo at ipagkakalob niya sa iyo. Kaya pala itong si David, sabi niya,
yung salita daw ng Diyos ay 119 verse 11 ng Psalms. Sabi niya, itinatago niya talaga sa kanyang puso. Sa Psalms 119 verse 105, sabi niya, ang salita mo'y ilawan sa aking landas, tanglaw sa aking daan na aking dinadaanan. Kaya pala itong si David, sa kabila ng maraming mga circumstansya na dumating sa buhay niya, nanatili siyang matatag. Bakit? Ang naging sandata niya, ang naging sandigan niya ay ang salita ng Diyos. Kasi hindi lang niya ito iniingatan, tinatago niya. Sabi sa verse 11, tinatago niya sa kanyang puso. At sa verse 105, 119 ng Psalm, sabi niya talagang ginagawa niyang tanglaw. Ginagawa niyang tanglaw, ilawan. At gabay. Kasi di ba, Ate Lynn, whether we like it or not, dumadaan talaga tayo sa madilim na daan natin dinadaanan. Pero ano nagiging tanglaw natin? Pag wala kang tanglaw, halimbawa, naglalakad ka sa madilim na lugar, na kalsada, ano mangyayari? Di mo alam kung nasaan ka. Maaari kang madapa, maaari kang mabunggo, maaari kang maligaw. Pero pag may tanglaw ka, may ilaw kang daladala, Makakarating ka di sa ba? pararoonan. Oo, tsaka alam mo ang direction mo. Alam mo ang focus mo. Alam mo kung saan alam mo kung saan ang pupuntahan mo. Kasi yung nagiging compass mo para ka makarating sa iyong pupuntahan. Kasi nga ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng direksyon, gabay, sa lahat ng gagawin natin sa buhay. Sa verse 7 kanina, sa binasa natin, John 15:7, sabi doon, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Ibig bang sabihin, lahat na lang ba ng gusto natin papatulan ng Diyos? Paano kung masama yung ating desire? Pero sabi dito, you will ask what you desire and it shall be done for you. Pero bago niya sinabi yon, sinabi niya muna na, if you abide in me and my words abide in you. Kasi ang ibig sabihin nun, kaya sinabi ng Lord na you will ask what you desire. Kasi kung ang salita ng Diyos nananatili sa atin, pati ang ating desire, itatama niya. Okay? Kaya ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating desire kasi yung desire natin naaayon na. Yung tamang desire. Tamang desire na, okay? Yung desire natin, iniaayon na sa kung anong kalooban ng Diyos. Bakit? Paano nagkaganon? Kasi nananatili ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sabi mo kanina, siya ay tanglaw sa ating dadaanan. At siya rin yung nagtatama ng ating mga ambisyon, goals, mga nais gawin, itinatama din niya. Kaya nga yung senior mo kanina, kaya Nanay Evelyn na Psalms 37:4, if you delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kasi nga, kapag ang kagalakan natin ay Panginoon, ang ating ding mga layunin, ang ating ding mga naisin sa buhay, ayon din sa Kanyang kalooban. Kaya, makikita mo kaagad sa isang tao kung nananatili siya sa salita ng Diyos nag-iiba ang kanyang mga naisin sa buhay. Tsaka hindi siya madaling maigupo ng mga problema. Amen. Diba? Kasi alam mo yung mga taong hindi niya pinangawakan ng Word of God, konting problema lang, bumibitaw na. Minsan kina-curse pa ang Diyos, minsan sinusumpa pa bakit pinanganak pa siya o lumitaw pa siya, diba? Pero kapag matibay ang yung sandigan, bakit natin ito nasasabi, Ate Lynn? Kasi naranasan natin, di ba? Kung bakit tayo narito ngayon, bakit tayo nakakapagsalita, nakakapag-minister sa ating mga minamahal na mga tagapakinig. Kasi alam natin, sa lahat ng mga pinagdaanan natin sa buhay, salita lang niya ang ating pinanghawakan. Amen. Kung bakit tayo nakasurvive. Totoo yun. Iba ang salita ng Diyos, tapat ito. Sabi nga ang lahat ay malalanta. Ang bulaklak sa parang ay malalanta. Pero ang salita ng Diyos, kahit kailan, hindi magbabago. Tapat ang salita ng Diyos. Pagka sinabi niya. Pag pinangako niya, tutuparin niya. Ang katuparan nga lang ng kanyang salita ay ayon sa kung paano mo siya pinanghawakan, paano mo siya pinaniwalaan, yung paano siya natanim sa puso mo para siya mamunga. Natanim ba siya sa matabang lupa ng puso mo o baka para lang siyang dumaan sa ibabaw ng bato na nawala din siya, tinangayin siya ng hangin, tapos hindi siya namunga ng sagana sa buhay natin. So, importante na masigla din natin na tinatanggap ang katotohanan ng salita ng Diyos
sa ating buhay. Napakarami pong magagandang pangako ang Diyos sa kanyang salita. Ang importante lang po, nandun yung ating desire na basahin ito, pakinggan ito. Kagaya po ng ginagawa ninyo ngayong gabi, yung pakikinig po ng salita ng Diyos. Ito po yung isang patuloy na pananatili natin sa Yes. puno, okay, bilang mga sanga. At saka sabi din ng Bible, yung kanyang salita, hindi babalik ng walang kabuluhan. Okay, so yun. So maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope na nakapagbigay po kami ng inspirasyon sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayong gabi. At lagi nyo lamang pong tatandaan, mga minamahal na mga tagapakinig, mahal kayo ng Diyos. Kung gusto po ninyong magkaroon ng isang malusog na pamumuhay, malusog na spiritual na pamumuhay, pumunta tayo sa balikan natin. Connect tayo sa totoong source ng ating buhay. Si Jesus ang buhay. Amen. So- Sa aming pong buhay, parang araw-araw ay, sabi ko nga araw-araw umaasa kami sa himala ng Panginoon. Isa lang ang aming patakaran sa buhay. Amen. Yung kung anong kanyang kalooban, kung ano yung nais niya para sa amin, enjoy lang namin yon habang ginagawa namin, hindi parang work, kundi pleasure, parang isang pamamahinga kahit na ikaw ay may Amen. ginagawa, pero para kang Okay. nakapahinga kasi less stress. At nagugulat na lang kami dahil ang mga pangailangan natutugunan, ang mga karamdaman, nalulunasan. So, nakakatuwa talagang Panginoon. Okay. Kagaya ng sinabi ko kanina, napakatapat niya sa kanyang salita. Amen. Kaya guys, kapit lang, manangan tayo sa kanyang mga salita at bahala ang Diyos sa buhay ninyo. Amen. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig sa amin. At alam ko po, nararamdaman ko namin sa aming spirit na may napagpala po sa inyong mga kinalalagyan. Okay, so binabati po namin ang aming mga kaibigan na nag-host sa amin sa Dipolog City. Ayan, Hello Zamboanga po. del Norte. Hello po, Mami Ami and Pastor Jan Catalbas and Mami Ami Catalbas. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin at pag-aasikaso sa amin. At hanggang ngayon ay talagang para pa rin kaming nandyan. Okay? So, hope to see you soon. Hanggang sa muling pagkikita dyan sa Valencia, Bukidnon. Okay, so salamat po sa inyong lahat. Hello po sa lahat Hello po sa ng inyo. taga River of Yahweh. Yan. Ayan. At ang nais naming batiin si Nanay Evelyn. Happy Happy birthday, birthday. Nanay Evelyn. We Happy love birthday. you. At nais din namin bumati ng advance. Happy birthday sa pinakamaganda kong sister, Cynthia Tidy. Happy birthday! Hi, Cynthia, happy birthday. We love you. Ilan na ba? 18 na ba? Dibo mo? Okay. So, yun. Ini-invite po namin kayo sa yung mga young people. Meron po Lahat po ng kaming young people ay youth invite fellowship namin. Yes. sa Sunday ng hapon 2 to 4. Ang ating speaker ay si Dr. Apolet. Nais niyang ibahagi sa atin yung kanyang karanasan kung paano siya ginabayan ng Panginoon sa kanyang pag-aaral at paano niya narating ang karir niya ngayon dahil sa kanyang faith kay God. Kung paano naging posible ang katuparan Oo. ng pangarap sa imposibleng yun, sitwasyon. Ito'y challenge sa mga kabataan na nag-aaral ngayon. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan, ito siya ngayon, naging matagumpay. So, in-invite namin kayo sa MP Cuaderno, 2 to 4 MP Cuaderno PM. Elementary School Audiovisual Room. Yan, nakita-kita po This tayo. coming Sunday, November 15, 2 to 4 p.m. po. Yan, okay. Pero kung gusto nyo rin po kaming samahan sa umaga,
9 to 11:30 po. Amen. So, hi sa inyong lahat. Kay Cynthia, kay na Mami, God bless you all. Happy birthday uli, Cynthia at Nanay Evelyn. Nice ko po mag-hello sa aking bagong kakilala kanina sa Red Ribbon, si May. Ayan, hello po sa inyong lahat. Gusto ko pong batiin ng happy birthday si Nanay Evelyn. At si advance happy birthday po kay Tita Cynthia Tidy. Hello po kay Tatay Ed Santiago, kay Luis, kay Ate Edlin, kay Hazel, Diane, Oliver, Ate Nora, Ate Grace, Trisha, and Dave Santiago. Hello din po kay Tatay Lando, Nanay Mila, Jeya, Apple, Jenna Santiago. Hello po kay Nanay Lucy, Ate Maria Margallo, Ate Rose, Belen, Abigail, and Apple. Hello po kay Ate Jane and Lita Vicente, kay Tim at kay Matthew. Hello. At hello din kay Ate Mer Diaz, Ate Malu, Trixie, July, Irene Baleno, Kuya Denny, Ram, and Ate Lisa, Ate Jane, Kuya Bernard, Janber, and Riza Laconsay. Ay, hello din kay Sir Ian, Ma'am Maypor, Ma'am Roseanne, Kuya Sherwin, Frankie, Persian, Kyra, Kyla Lee, Carlo, Kuya Luis, Michelle, Hazel, Diane, Gia, Charmaine, Trixie, Saria, Rain, Gado. Hi, hello. Hello and good evening po sa mga taga-Munting Batangas, kay Boy Lazate at kay Dory Lazate, ganun din po kay Uncle Junior, kay Ate Remy Evangelista, Grace, Lola Maria, at syempre kina Jack, Nika, Micah, Gio, JJ, Kim, and Zed magpantay. Kay Grace de Guzman at kay Steel at kay Ate Maribel magpantay dyan sa UAE. Yan. Hello. Pati kay Hazel at Eileen Cantos. Binabati ko po si Kuya Jen Revlosiano. Hello po sa inyo. Hi, Kuya Jen. Sa Arizona, USA. At, Wish you na. at ganoon din po kay Tita Sins. Happy birthday po. Ayan, happy birthday din po Tita Sins. Ayan, binabati ko po yung mga dating ko kaklase na BSE 1E, si Lauren, si Laika, si Precious, si Reveline, si Cyrus, tsaka si Kate. Hello. Ayan, hello kay Vinnie Rose Diwa. Hi. Metanoia Band, Japet, and Moen. Hello po kay Ate Maine Montano. Ayan, binabati ko po yung pinakamaganda kong nanay na si Vilma Mendoza. Ingat sa pag-uwi. Hello kay Ate Mila and AJ Ongkingko. Hello kay Aaron of Abukay. Hello din kay Lori and Candy Canta Kicho dyan sa Orion. At binabati ko po yung mga taga Santa Monica dyan, si Nanay Meli, si Gado, at sila Kuya. And again, hello to Dalikan and Dalikan Bontoc Mountain Province, lalong-lalo na yung nandyan sa radyo natin kay Sir Mario, Ma'am Telma, kay Kiel, kay Sam, at kay Joshua. At hello sa lahat ng mga taga-Annabelle. Binabati ko rin po yung kaklase ko ngayon sa BSE 1FP Harvest. Hello. Ay, hello sa SPA Dance. So, wow, pa-Clark na lang kayo ngayon, ha. Hello kay Saria at kay Charmaine Tidy. Binabati ko yung mga tropa ko dyan sa The Generics Pharmacy. Hello sa aking mami, Helen and Daddy Doming. At Hi, hello din Mami. kay Pong, Hello po. kay Cindy at kay Ming. Hello. Hello sa mga taga River of Yawen. Hello Namiss ko po. na kayo agad. Hello po dyan. See you soon. Hello
Mindoro. Malapit na akong dumating dyan. Hello po kay Rain at kay Mami Gloria. Ayun, hello Kuya Ian. Uwi na. Hello kay Jack. Medyo dalas-dalas na ng pag-text, ha? See you on Wednesday. Ay, nag-text po ang aking mami. Ang ganda at very meaningful ang message nyo. Si Pastor, bigay na bigay. At pag-asa sa mga nakikinig. Congrats sa inyo. Yan. Thank you. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming program. Lagi nyo pong tatandaan sa lahat ng pangyayari sa inyong buhay, anuman po ang inyong sitwasyon. Ayan, ang Diyos ay palaging naririyan, handang-handang magmahal sa bawat isa. Yan, nais ko din pong batiin ng happy birthday si Cindy. Advance happy birthday sa November 21. Ayan. At, ayan, ano nga yung sinasabi ko kanina? Lagi nating tatandaan na ang Lord laging nandiyan. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Lagi tayong minamahal. Hindi napapagod na mahalin tayo at lalong hindi titigil. Yun nga lang, tayo ang lumalayo. Pero ang sabi nga ng ating mensahe, abide in the vine. Jesus is the vine and keep on abiding in the vine. So, ang layunin po ng program na ito ay patuloy na ipahayag po sa bawat isa sa atin ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya po'y namatay dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo para patunayan yung pagmamahal na yon. At para din po, bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasyasya. Or, bigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Bigyan tayo ng kagalakan sa panahon ng kalungkutan, kagalingan sa panahon ng kahirapan, kasaganaan sa panahon ng kagipitan, at pag-asa, kagalakan, kapayapaan, matindi ang Panginoon, lahat meron siya. So, san ka pa, abide na in the vine. So, lagi mong tatandaan, kaibigan, kapatid, mga magulang, mga anak, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ni Daddy Lord noon, ngayon, at magpakailanman. So, keep on listening to our program, #BBF. This is every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. So, palagi kang makinig sa #BBF, blessed, beloved, and favored, dahil sa #BBF, may nagmamahal sa'yo! Good evening, everyone! Belated happy birthday, EJ Ruiz! We wish you a Merry Christmas. Belated happy birthday, EJ Ruiz! Favorite. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo.